Napanood nyo na po ba yung kumakalat na video dyan sa Senado kung saan lumabas yung tunay na kulay ni ex-Senate President Migs Zubiri, kung saan parang kini-question niya kung bakit hindi dapat sumipot si Senator Bong Revilla doon sa kanilang meeting. Pero bago po yan, balikan muna natin yung mga ibang kaganapan dyan sa pagpapatalsik kay Migs Zubiri. Narito po yung 15 bumoto para patalsikin si Migs Zubiri sa kanyang posisyon. Ayon po dito sa Philippine Center for Investigative Journalism, these are the 15 senators who voted to oust Zubiri: Alan Cayetano, Pia Cayetano, Ronald De La Rosa, Francis Escudero, Jinggoy Estrada, Christopher Lawrence Go, Lito Lapid, Amy Marcos, Ramon Revilla Jr., Francis Tolentino, Rafi Tulfo, Robin Padilla, Grace Po, Cynthia Villar at si Mark Villar. Kung papansinin nyo, sino-sino po dito ang mga anti-Marcos? Nandiyan po si Francis Tolentino, si Robin Padilla, si Bongo, yung mag-inang Cynthia and Mark Villar, yung magkapatid na Alan and Pia Cayetano, at siyempre si Amy Marcos. Ito po, marami yung bumoto na patalsikin si Migs Zubiri. So bakit sasabihin ng mga DDS na ito ay pakana ni First Lady Lisa Marcos? At bakit sasabihin ni Migs Zubiri na the powers that be dahil hindi siya sumunod sa mga instructions kaya siya ay nawala sa pwesto? Huwag po natin linlangin ang taong bayan. Sa bagay sa panahon na to, kaya hindi po nagtatagumpay yung mga gustong ibagsak si President Bongbong Marcos dahil na rin po sa social media. Hindi tulad nung araw kung ano ang sabihin nito mga politikong ito, tinatanggap po natin hook, line, and sinker. So yung mga naninira nung araw, wala tayong choice kundi paniwalaan ang sinasabi nila. Pero sa panahon ito, hindi na po uubra yan dahil nakahanda pong salungatin na mga pro-government, na mga pro-Bongbong Marcos, na mga loyalista, itong mga pinapakalat nilang mga mind conditioning para lang sirain ang pangalan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. And yes po, hindi po namin sinasabing perpekto si President Bongbong Marcos. Meron din po siya mga flaws, pero sino bang presidente ang naging perpekto? Hindi ba? So itong ginagawa ni Migs Zubiri na to, na hanggang ngayon yata nagpapa-interview pa siya eh. Pinalalabas niya, may mga tao sa taas ang dahilan kung bakit siya ay naalis sa kanyang pwesto. Eh ito nga sa 15 senador na bumoto para tanggalin si Zubiri, bilangin nyo kung ilan yung mga DDS dyan, kung ilan yung mga pro-Duterte dyan, kung ilan yung mga anti-Marcos dyan. Tapos sasabihin, kasalanan ni Bongbong Marcos, kasalanan ni First Lady. Sa tingin ninyo kung may kinalaman si First Lady dito, hindi aalma itong mga senador na to na ayaw sa mga Marcoses? Ang sabihin po natin, dahil nga po magkahiwalay naman ang executive sa legislative at pinapakita lang nitong mga senador na to na may sariling pag-iisip ang mga senador, na hindi sila pwedeng diktahan ng kahit na sino, kahit na ng presidente natin. So para sa kanila, nakita nila na hindi na sila satisfied sa pamumuno ni Migs Zubiri. So, may karapatan sila para magpulong-pulong, mag-usap-usap para palitan yung nakaupong Senate President. At ang napili nila, itong si Chis Escudero, na ang dami pong nagsasabi, hindi naman siya pro-BBM. May mga nagsasabi pa nga na malapit si Escudero kay Kibuloy at saka kay Duterte. So malalaman din po natin kung paano ang magiging palakad ni Chis Escudero dyan sa Senado. Huwag po tayong basta-basta maniniwala na may kinalaman ang Malacanang sa nangyayari sa Senado. Nakita nyo nga, ang bagal ng mga bills dyan sa Senado. Pero nakikialam ba si President Bongbong Marcos? Hindi. Tapos sasabihin nyo pa, si First Lady Lisa Marcos ang may kagagawan kung bakit tatanggal si Migs Zubiri sa kanyang pwesto? Papayag ba itong mga anti-Marcos na to? At makikinig sila kay Lisa Marcos? Eh di kung totoong may kinalaman si Lisa Marcos dyan, meron pipiyok dyan. At sasabihin nilang, inutusan kami, kinausap kami, binayaran kami ni Lisa Marcos para patalsikin si Migs Zubiri.
So ito po ang patunay na wala pong kinalaman ang Malacanang sa pagkakatanggal kay Mig Zubiri. At yan din po ang sinabi ng bagong Senate President na si Chis Escudero nung sinabi niyang walang kinalaman ang Malacanang sa pagpapatalsik kay Zubiri. So, mapunta naman tayo doon sa traidor, sa nanghudas kay Mig Zubiri. At sa ating po mga naririnig, ang kanya pong pinatutungkulan ay si Senator Bato de la Rosa. Pero hindi ba nakita natin na may paiyak-iyak pa si Bato nung nag-resign si Mig Zubiri? Pero ang dahilan po ni Bato de la Rosa sa kanyang pag-iyak, ayon po dito sa Politico.com, kaya ako napaiyak hindi naman dahil sa sama ng loob. Nahiya ako sa kanya dahil hindi ko na ipanalo ang gyera para sa kanya. Alam niyo yun ang iniisip ko, ano kayang gyera ang sinasabi ni Bato de la Rosa? Sarili ko lang opinyon yung gyera na ipitin si President Bongbong Marcos sa issue ng drugs para magalit ang taong bayan at mag-people power at patalsikin si President Bongbong sa kanyang pwesto. Kasi anong gyera itong sinasabi ni Bato de la Rosa? Hindi ko na ipanalo ang gyera para sa kanya. E paano mo maipapanalo yung gyera? Samantalang ikaw mismo ay pumirma doon sa pagpapatalsik kay Zubiri. Sabi pa ni Bato de la Rosa, kumbaga insignificant na yung aking pirma doon. Still, very magnanimous sila to offer for me to join the majority. Kasi I was really contemplating joining the majority. My commander, I'm so sorry we lost the war. I failed to win the war for you. Kaya ako napaiyak. Nahiya ako sa kanya dahil hindi ko na ipanalo yung gyera para sa kanya. Kasi meron akong nabasa, may sinasabi si De La Rosa dun sa tatlo silang makakasama sa PDP. Siya, si Bongo, saka meron pang isa pa na kapag may mga ganyang desisyon daw, majority wins para sa kanila. Tatlo sila, no? Kung yung dalawa nag-decide para sa isang issue, tapos yung isa sa kanila ay salungat, walang choice yung isang yon kundi ang pumayag na rin doon sa desisyon ng dalawa. So, porque yung dalawang kasamahan niya ay pumirma na against kay Zubiri, kailangan niyang umayon doon sa dalawang kasama niya. Kahit na traidorin niya si Mig Zubiri. So ano ba ang sinabi ni Zubiri? Alam mo, I thought I have seen strange things in my political career and this happens to be the strangest. Kung kahapon ako po ay heartbroken, ngayon po ako ay dumbfounded. At least alam niya na dinipensahan ko siya bilang isang chairman ng committee at dahil dyan, nagkaroon po ng sakripisyo. Nawala po ako sa posisyon. Kasi nga naman, itong desisyon na ito na ipagpatuloy ang Senate hearing tungkol dyan sa PIDEA leaks na yan, wala naman po talagang patutunguhan. At alam po ng taong bayan na kaya ito ginawa ni De La Rosa ay para ipitin at idikdik si President Bongbong Marcos dyan sa issue ng drugs. Halata naman po ang dahilan Kaya kahit na yung kanilang hindi credible na nag-iisang witness against dun sa maraming nagsasabi tulad ng mga taga-PIDEA mismo na kahit yung mga kapwa-senador ni Bato de la Rosa sinasabing sinungaling si Jonathan Morales. Pero pinipilit pa rin ni Bato na credible at hindi fabricated at hindi nagsisinungaling itong si Jonathan Morales. Pero ngayon, anong nangyari? Pinakontempt din. Pero kung ikaw talaga ay kaibigan and if you will stick to your friend, hindi ka pipirma dyan. Kasi meron naman mga senador na hindi sumama, na hindi pumirma para patalsikin si Mig Zubiri. Pero pinili pa rin ni Bato to go against Mig Zubiri. Kaya doon sumama ang loob ni Mig Zubiri dahil sinasabi ni Zubiri na pinagtanggol niya ang komite ni Bato de la Rosa at pinagpatuloy yang walang kawawaan na Senate hearing na yan. Tapos yung pala ang magiging mitsa para patalsikin si Zubiri sa kanyang posisyon. Masakit nga naman isipin yan at alam ko matagal na iindain yan ni Mig Zubiri. Pero kung sasabihin na nag-traidor si Bato, hindi lang naman siya nag-traidor Sino pa ba ang mga kasamahan ni Mig Zubiri dyan sa mga pumirma against him?
O tingnan nyo na lang yung 15 bomoto para sa ipatalsikin. At makikita nyo doon kung sino-sino ang hindi na satisfied. At kahit nakakampi nila si Zubiri, kailangan nilang magdesisyon on their own. Na hindi kailangan na sila ay kausapin or utusan or bayaran ng powers that be o ni First Lady Lisa Marcos. So doon po sa mga DDS na nagpapakalat na kasalanan na naman yan ni First Lady Lisa Marcos. Hindi na po uubra yan. Ginawa nyo na yan kay former unang ginang Imelda Marcos para sirain ang pangalan ng mga Marcoses nung araw. Kung nagtagumpay kayo noon, hindi na po ngayon. Dahil halatang-halata yung style ninyo eh. Ginagaya nyo lang yung ginawa ng mga anti-Marcos noon, na bibirahin nila ng gusto si Imelda Marcos para sirain si Apo Lakay. Yan din po ang ginagawa nyo ngayon. Hindi naman kayo nagtatagumpay eh. Habang lumilipas ang araw, buwan, taon, hindi po umuubra yung paninira nyo. At doon sa lagi nyong sinasangkot ang pangalan ni First Lady sa mga anomalya na sinasabi ninyo. And lastly, meron nga pong kumakalat na video ngayon na isang kaganapan dyan sa Senate na nagpapakita ng isang galit na Migs Zubiri. At ang kanyang pinagbubuntunan ng galit ay itong si Senator Bong Revilla. Ito nga kaya ang isa sa mga dahilan kung bakit nagdesisyon ang mga senador na palitan na itong si Senate President Migs Zubiri. Panoorin po natin ito. Concerning a member of this chamber with medical devices, apparatus, and apparently under rehabilitation, Mr. President, is he really required to be physically present? There will be good days, I assume, and there will be bad days. On good days, I'm sure he will attend. On bad days that he really cannot, all he has to do is to inform us without need of questioning his or any one of our members' motive or intent in not being able to attend. Yes. Mr. President, I joined the sentiments of our dear colleague, the gentleman from Sorsogon, 2 weeks ago. In the opening of our session, Mr. President, this representation made that motion, Mr. President, that while our good colleague, the gentleman from Cavite, underwent surgery, and it's not a simple surgery, Achilles heel is a major injury. And we made mention that Senator Revilla can participate online while he regains his mobility. You're not bedridden. Are you in coma? Are you in coma? Are you in coma? Hindi Wag na ganun. pare. Bastusan na tayo dito eh. Nire-respeto kita. Don't do that to yourself. We're rules-based. Hindi na pwede kasi dapat unanimous consent. A few moments later. A point of inquiry, Mr. President. The Senate President mentioned unanimous. May I know what is the correct answer? Because I look at Section 121 on the suspension of the rules, and I get the impression that the motion is to be approved by a majority of the senators present, there being a quorum. So it's not unanimous consent, Mr. President. Yeah, I know. I must have been mistaken. I must have been mistaken. I must have been mistaken. It used to be unanimous. So ayan po, kahit na sa bandang huli ng video ay parang natauhan si Migs Zubiri at sinabi niyang baka nagkamali din siya, pero lumabas na po yung totoong asal niya. Kayo, ano sa tingin ninyo? Ito nga kaya marahil ang isa sa mga dahilan kung bakit nagdesisyon ang mga senador na palitan na bilang Senate President si Migs Zubiri? Comment lang po down below. At magbabalik po ang usapang Ito Money. Diyos Iagmina.